Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pagliligtas po ninyo sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Salamat po, Panginoon, dahil sa katapusan ng panahon ay iniligtas po ninyo kami. Kami na mga lumayo sa inyo at nahiwalay dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa pamamagitan po ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, natanggap po namin ang walang hanggang biyaya ng katubusan para sa lahat ng aming mga kasalanan. At kami po ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya po dito sa tinapos na kaligtasan ng aming Panginoong Hesus. Kaya para po dito, maraming salamat po. Bagaman kami po ay naligtas na, alam po namin na nananatili ang aming mga kahinaan. Kami po ay madali pa ring matisod at magkamali. Kaya dinadalangin po namin na patuloy na sa pamamagitan po ng inyong salita, Panginoon, bigyan niyo po kami ng sapat na kalakasan at sa pamamagitan po ng fellowship, kami po ay ma-encourage sa aming pong Christian life upang kami po ay patuloy na makapamuhay ayon po sa inyong kalooban. Sa araw po na ito, salamat po sa pagtitipon po ninyo sa amin upang kami po ay sama-samang mag-aral ng inyong salita at magkaroon po ng fellowship kasama po ng mga brothers at mga sisters. Dinadalangin ko po, Panginoon, si Pastor Park at si Evangelist JDL dito po sa Narciso Church na namumuno at gumagabay po sa mga brother at sister ng Castilleos Church. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng kalakasan at karunungan para po matulungan at magabayan po nila ang mga brother at sister ng Castilleos Church para po maisakatuparan dito po sa lugar na ito ang inyo pong kalooban. Maraming salamat din po sa lahat ng mga brother at sister na patuloy po na nagsusumikap para po sa kanilang pananampalataya. Ngayong araw po, sa pamamagitan po ng inyong salita, tulungan niyo po kami at gabayan po ninyo kami para matanggap po namin ang mga aral na gusto po ninyong ituro sa amin at ito po ay makapagbigay ng spiritual na kalakasan sa bawat isa. Kaya mula po sa simula hanggang sa matapos, kami po ay umaasa lamang sa inyong makapangyarihang kamay. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa ikalawang Timoteo. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 12 hanggang 17. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verses 12 hanggang 17. Medyo mahaba po siya, kaya basahin po natin ng salitan. Mga brother po muna sa 12, susundan po ng mga sister sa 13, at hanggang sa huli po, sabay-sabay naman po tayo sa last verse, sa 17. Kung handa na po mga brother, basahin po natin verse 12, sabay-sabay po, 3, 2, 1. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at makakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Sabay-sabay po tayo sa last verse, 3, 2, 1. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Muli po, magandang umaga mga brother at sister.
Yung title po ng sermon na pag-aaralan po natin ngayon ay ang mga pakinabang ng kasulatan para sa ating mga naligtas. Ito pong ikalawang Timoteo ay isinulat ni Apostol Pablo. Ito po yung kanyang huling sulat. So maraming beses si Apostol Pablo po ay nabilanggo. At yung panghuling 2 beses na pagkabilanggo niya, ito po ay sa Roma. Sa unang pagkakataon po na siya ay nabilanggo, siya po ay nasa house arrest. So nakabilanggo siya sa sarili niyang bahay. Doon, nakakatanggap po siya ng mga bisita. At malaya niya na naipapangaral yung ebanghelyo. Doon po sa unang pagkabilanggo niya, sa house arrest, doon po niya naisulat yung mga sulat para sa mga taga-Efeso, yung sulat para sa mga taga-Filipos, sa mga taga-Kolosas, at yung sulat para kay Filemon. At doon po sa unang pagkabilanggo niya, inaasahan niya na hindi magtatagal ay makakalaya na siya. At nakalaya nga po siya. Pero, sa pangalawang pagkakataon, dito po sa ikalawang Timoteo, nangyari po yung ikalawang pagkabilanggo niya. So, sa pangalawang pagkakataon, naging malupit po yung kalagayan ni Apostol Pablo. Ikinulong po siya sa ilalim ng lupa, yung sa pinakaloob na bahagi ng bilangguan. At doon po, siya ay iginapos na parang isang kriminal. Tapos, naging mapanganib din para sa iba yung pagbisita po sa kanya. At doon, sa huling beses na pagkabilanggo po ni Apostol Pablo, hinihintay na lang niya yung araw ng pagbitay sa kanya. So ito pong ikalawang Timoteo ay naisulat habang si Apostol Pablo ay nasa ganitong kalagayan. So ito po yung huling sulat ni Apostol Pablo, kaya nandito po yung sa sulat po na ito, nakapaloob yung mga huling habilin, mga pamamaalam at encouragement niya para po kay Timoteo. Sa unang sulat po ni Apostol Pablo para kay Timoteo, nung malaya pa siya, binalaan niya si Timoteo tungkol sa mga bulaang mangangaral. Na dahil po dito sa mga bulaang mangangaral na ito, maraming mga member ng church ay tumalikod sa tunay na pananampalataya. At ngayon, dito po sa ikalawang sulat niya, habang siya ay nakakulong, mas dumami yung tumatalikod sa tunay na pananampalataya. At yung mga bulaang mangangaral ay nagkalat at lalong dumarami. Kaya nga, mula po doon sa madilim na bilangguan na yon, habang dumadami yung mga tumatalikod sa pananampalataya at pagiging malaya ng maraming mga bulaang mangangaral, naisulat po ni Pablo ito pong sulat na ito. So naisulat po niya itong sulat na ito para kay Timoteo, hindi para si Timoteo ay makaiwas sa parehong kalagayan na sinapit ni Apostol Pablo. Isinulat niya po itong ikalawang sulat po na ito para ituro kay Timoteo kung ano po yung magpapanatili at mag-iingat sa kanya sa harapan po ng mga matitinding pagsubok sa buhay at sa pananampalataya. At yun po ay sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos. So mula po dito sa mga talata po na binasa natin, pag-aralan po natin yung ilang mga lesson para sa atin naman na mga naligtas, malaman po natin paano yung mga galawan na dapat matutunan natin bilang mga naligtas habang tayo din po ay nandito sa magulong mundo po na ito. So una po, sa verse 12, yung unang lesson po dito ay yung pagdurusa o yung pag-uusig, ito po ay garantisado para sa mga Kristiyano na gustong gawin kung ano po yung kalooban ng Diyos. Sa verse 12, babasahin ko po ulit. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Pansinin po ninyo dito, hindi po sinabi ni Apostol Pablo na siguro o maaari o posible
na makaranas ng pag-uusig yung mga Kristiyano na mabubuhay ng may kabanalan. Sinabi po niya, tunay. Ibig sabihin, tiyak, sigurado, garantisado na makakaranas ng pag-uusig yung mga Kristiyano na gustong mabuhay na may kabanalan kay Kristo. Kaya nga, kung nagsisikap po tayo na mabuhay ng isang banal at makadiyos na pamumuhay, ang mangyayari po, para tayong lumalangoy ng pasalungat sa agos. Sa agos ng pagiging makasanlibutan. Na-experience nyo na po ba lumangoy ng pasalungat sa agos ng ilog? Hindi pa? Sino pong nakaranas? Ayun, yung mga brother. So, pag lumangoy po tayo ng pasalungat sa agos, mahirap. Nakakapagod. Tama po ba? Ganyan din po yung banal na pamumuhay para kay Kristo. Mahirap at nakakapagod. Kaya minsan, dumarating yung pagkakataon na para bang gusto na lang natin magpatangay sa agos ng pagiging makasanlibutan. Kasi, pag nagpapatangay ka lang sa agos, mas madali. Tama po ba? Pag nagpapatangay ka lang sa agos, walang conflict, maginhawa. Pero, hindi po dapat maging ganito para sa mga taong naligtas. Dahil, yung mararanasan po talaga natin, kung gusto nating manatili sa panig ng Panginoong Hesus, ay pag-uusig. Tignan po natin sa Juan, chapter 15, sa verse 18 hanggang 20. Juan chapter 15, 18 hanggang 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Juan chapter 15, 18 hanggang 20. 3 to 1. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, o di kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung kayo'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang usigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila. Kaya kung paano pong inusig ang Panginoong Yesus dahil sa pagiging matuwid, lahat din po tayo na nasa panig ng Panginoon, makakaranas din tayo ng pag-usig kung tayo po ay mabubuhay ng matuwid. Sabi po ng Panginoong Yesus, kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ito po yung problema. Kung iniibig tayo ng sanlibutan, dahil sinasang-ayunan natin yung mga sinasabi at yung ginagawa ng sanlibutan, at ginagaya pa natin yung sanlibutan, kung ganon, nakaninong panig kaya tayo? Nasa panig kaya tayo ni Jesus o nasa panig tayo ng sanlibutan? Kung ganon, nasa panig po tayo ng sanlibutan. Kaya nga po, sa ating Christian life, dapat po tayong magising at mag-ingat. Baka mamaya, nagpapaagos na lang pala tayo sa agos ng sanlibutan. Kasi mas madali. Kasi mas komportable. Pero, wala na pala tayo sa tamang panig at wala na tayo sa tamang direksyon. Ngayon, bakit po ba tiyak na makakaranas tayo ng mga pag-usig bilang mga naligtas na nagsisikap mabuhay ng may kabanalan? Sa verse 13, sa atin pong main scripture, verse 13, babasahin ko po ulit. Subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Nagbabala po ang Biblia sa atin sa pamamagitan po ni Apostol Pablo na darating yung panahon na ang mga masasamang tao ay lalo pang sasama. Yung mga mandaraya, lalo pang mandadaya.
at sila mismo ay madadaya. Binabalaan po tayo ng Biblia na huwag tayong magugulat sa mga kasamaan na mangyayari sa paligid po natin. Yung masama ay magiging mas malala pa. Ito po ay natural na mangyayari sa mga tao na tumalikod at humiwalay po sa Diyos. Ngayon, kung yung kultura po natin at yung lipunan po natin ay naging pasama na ng pasama, hindi po ibig sabihin nun na wala ng kontrol yung Diyos sa mga bagay po na ito. Kapag nakita po natin na yung sanlibutan ay pasama na ng pasama, ang ibig sabihin lang po nito, natutupad ng eksakto kung ano po yung nakasulat sa Biblia. So nakikita po natin ito mismo. Pagka nanood po tayo ng balita, nagbukas tayo ng social media, makita po natin na yung sanlibutan, yung mga tao, pati yung gobyerno natin ay talagang pasama ng pasama. Tama po ba? So yung kumakalat po na balita ngayon at talaga naman, pagka nakinig po tayo ng balita, yung government natin ay naging parang isang malaking sindikato na lang na may sistema para pagsamantalahan yung mga mamamayan. Bakit po kaya ganun? Parang palala ng palala, pati yung gobyerno natin. Kasi kahit po yung mga pinuno ng bansa ay pasama na rin ng pasama. Sa ibang bansa po, merong mas malala na kalagayan. May isang pastor na nangaral siya ng Biblia sa daan. Ngayon, dahil po doon, ikinulong siya. So dito po sa atin, kapag tayo po ay nag-street evangelism, siguro po, hindi lang tayo papansinin ng mga tao. Pero hindi tayo kukulong. Pero sa Europe, ngayon, ganito po yung kinakaharap po nila na problema. So mangaral ka lang ng Biblia sa kalsada ay pwede ka nang hulihin at ikulong. Bakit po nagkaganon? Nagkaroon po ng mga pinuno, yung bansa nila, na gumagawa ng batas para mapigilan po yung pangangaral ng Biblia. Ngayon, kung sa atin po ito ay mangyayari, nakakabahala. Pero, ngayon po habang tayo ay malaya para po ipangaral yung Ebanghelyo, samantalahin po natin. Iyan po yung sinasabi ng Biblia. Sa verse 14 hanggang 15, 2 Timoteo chapter 3, 14 hanggang 15. Basahin nga po natin ulit po ng sabay-sabay. 2 Timoteo 3, 14 hanggang 15. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung pangalawang lesson po natin ay mayroong kapangyarihan yung pananatili at pagpapatuloy. So para maingatan po natin yung ating sarili dito po sa masamang mundo po na ito, na lalo pang sumasama ng sumasama, yung utos po sa atin ng Biblia, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. So, hindi po kailangan na palaging mayroong bago na natututunan tayo sa sermon. Hindi po kailangan na palagi mayroong bagong kaalaman na nakapaloob po sa sermon. Paminsan-minsan, ito po ay mabuti na meron tayong bagong natututunan. Pero hindi po required at hindi po kinakailangan. Bakit po? Dahil yung madalas, ang kailangan lang natin po na lesson mula po sa mga sermon ay mga paalala. Bakit po? Bakit paalala? Kasi marami na mga bagay ay natutunan na po natin. Tama po ba? So, isa pa, minsan, kaya po
paulit-ulit yung ating mga sermon na napapag-aralan kasi mahirap po tayong maturuan. Mahirap po tayong matuto. Kaya kailangan paulit-ulit po na ituro sa atin yung mga aral na kailangan natin para sa ating Christian life. Pero yung madalas na dahilan po, bakit paulit-ulit yung mga lesson na napapag-aralan po natin, kasi kapag natutunan naman natin yung mga aral na kailangan natin sa ating Christian life, ano pong nangyayari? Madali naman natin itong nakakalimutan. Pagkatapos, hindi na natin ito mai-apply sa ating Christian life. So, natutunan nga natin, pero hindi naman natin na-apply. Tama po o mali? Tama po, di ba? Kaya nga po, ang utos sa atin, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Manatili po sa mga katotohanan at aral na natutunan po natin at matatag natin na pinanghahawakan. Especially po sa mga pangunahing aral ng Biblia. Tungkol po sa Diyos, tungkol sa Panginoong Hesus, at tungkol po sa kaligtasan. Kaya nga po, huwag po kayong magsasawa na kung palagay ninyo ay narinig na po ninyo yung sermon nung nakaraang buwan o nung nakaraang linggo. O kapag palagay ninyo, alam na po ninyo yung nilalaman ng sermon. Kasi, ipinahintulot po ng Diyos ito na marinig po natin ng yung parehong aral kasi una, baka may mga kapatid na hindi pa nila ito natututunan. Pangalawa, marahil, kahit alam mo na itong lesson na ito, o yung aral po na ito, hindi mo naman ina-apply sa iyong Christian life. Kaya nga, paulit-ulit, napapakinggan po natin itong mga lesson po na ito. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin natin ina-apply sa ating Kristiyanong pamumuhay. So, meron po akong ganitong experience sa Christian life ko. May ilang mga lesson na napakinggan ko po sa Sunday sermon. At pagkatapos, nung makinig ako ng Wednesday sermon, narinig ko na naman yung parehong lesson. Tapos umattend ako ng fellowship, narinig ko ulit yung parehong lesson. Ngayon, iba-iba po yung mga preacher, pero pare-pareho yung mga lesson na natatanggap ko. Ano po ibig sabihin nito? Nag-usap-usap ba yung mga minister natin? Malamang hindi po, di ba? Kasi si Reverend Riohan, nasa Korea naman siya. Hindi naman siya marunong magtagalog. Hindi naman niya nakokontak personally yung ating mga minister. So, yung ganitong pangyayari po ba ay na-experience nyo din, paminsan-minsan? So, anong ibig po sabihin ng ganito kapag ito po ay nangyayari sa atin? Ibig sabihin, kailangan po nating matutunan itong lesson po na ito. At kailangan may-apply po natin sa Christian life po natin yung lesson po na ito. Kasi, hanggat hindi po natin ito ina-apply sa Christian life natin, palagi natin itong maririnig, mapapakinggan po natin, kahit sa iba't ibang mga sermon. Kaya nga po, halimbawa, meron po kayong mga lesson na paulit-ulit po ninyong naririnig pag Sunday sermon sa mga minister natin dito sa Castilleos Church. Ang challenge ko po sa inyo, makinig kayo ng Wednesday sermon at ng iba pang recorded na sermon natin po sa Philippine Life Word Mission. At sigurado po, yung lesson na yon mapapakinggan nyo din sa mga sermon po na yon. So mula po dito, makikita po natin na yung mga lesson na natatanggap po natin ay hindi po galing sa mga minister, kundi ito po ay galing mismo sa Diyos. Galing po sa salita ng Diyos. Tingnan din po natin sa verse 15, sa atin pong main verse. Yung mga sister, basahin nga po natin yung verse 15 po. Sa atin pong main verse. Basahin po natin yung verse 15, sabay-sabay po. Ay, yung mga sister lang po pala, sorry. Mga sister po, basahin po, 3, 2, 1. Mula po sa pagkabata, si Timoteo ay natuto na po ng Biblia. Alam niyo po ba kung sino ang nagturo kay Timoteo?
ng Biblia? Tignan po natin sa 2 Timothy chapter 1, verse 5. Second Timothy chapter 1, verse 5. Mga sister, basahin po natin ulit. Sabay-sabay po ang mga sister. 3, 2, 1. Na unang nabuhay kay Loida, na iyong lola, at kay Eunice, na iyong ina. At ngayon, ako'y nakakatiyak na namamalagi sa iyo. Sino po nagturo ng kasulatan kay Timoteo? Yung lola niya na si Loida, at yung nanay niya na si Eunice. So si Sister Loida, tinuruan niya ng kasulatan yung anak niya na si Eunice. At si Eunice, nung nagkaanak naman siya, kasama ng kanyang nanay na si Sister Loida, tinuruan naman nila si Timoteo. Bakit po mga sister ang mga nagtuturo ng kasulatan sa mga bata? Sa kaso po ni Timoteo, yung tatay po ni Timoteo ay isang Griego. Kaya marahil, siya po ay hindi pa mananampalataya. Pero generally, malamang kaya mga sister lola at mga sister nanay ang nagtuturo po ng salita ng Diyos sa mga bata dahil sila ang mas madalas kasama ng mga bata. Tama po ba, mali? Tama po, di ba? Kaya halimbawa po, kung yung brother na tatay ay mayroong trabaho, madalas aalis siya ng umaga. Minsan tulog pa yung mga anak nila. Tapos darating, gabi na, patulog na rin yung mga anak nila. Sa ibang kaso, yung ibang mga brother, nagtatrabaho po sa ibang bansa. Ang naiiwan, yung mga mag-iina. Tama po? Kaya po, dito makikita po natin, hindi po tama na hintayin natin na lumaki na yung mga anak natin at pabayaan natin na yung mga pastor at yung mga minister na sila na yung bahala na magturo ng Biblia para maligtas yung mga anak natin. Mali po yun. So makita po natin dito na malaki yung pananagutan ng mga magulang na naiiwan kasama po ng kanilang mga anak. Para po sila ay matuto ng salita ng Diyos at para sila po ay maalalayan na magkaroon po ng kaligtasan. Kaya po yung katiyakan ng kaligtasan at pagkakaroon ng maayos na Christian life ng mga anak po natin, ito po ay hindi lang pananagutan ng mga pastor at ng mga evangelist. Mas malaki po yung pananagutan ng mga magulang. Bakit po? Dahil po yung mga magulang, sila po yung palaging kasama ng mga anak. So magkasama sila sa iisang bubong. Araw-araw sila ay nagkikita. Tama po ba? Kaya kung meron tayong gustong itanim na mabuting binhi sa ating mga anak, yun po ay magmumula pinakamahalaga sa mga magulang. Kaya bilang mga magulang, sana po ay magabayan po natin yung mga anak para po magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. At kung sila po ay nasa church na, gabayan natin sila para magkaroon ng maayos na Christian life. Yan po ay mahalagang pananagutan ng mga magulang. Hindi lang po ng mga minister natin. Ngayon, para doon, para sila ay maligtas at para sila po ay magkaroon ng maayos na Christian life, kailangan na kailangan yung mga magulang meron ding maayos na Christian life. Tama po ba? Mahalaga yung mga magulang nagbabasa rin po ng Biblia at nagbubulay-bulay ng Biblia. Tama po ba o mali? Kasi, anong ituturo natin sa mga anak natin kung hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia? Kung hindi tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya, mahalaga rin po yung Christian life ng mga magulang. Verse 15, babasahin ko po ulit. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung pinakadakilang layunin po ng pag-aaral ng Biblia ay pagkakaroon po ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoong Jesus.
Sabi po dito, iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga po, kung magsisimba tayo ng magsisimba, mag-aaral tayo ng mag-aaral ng Biblia, pero hanggang sa huli, hindi pa rin natin natutunan kung paano magkakaroon po ng kaligtasan. Ito po ay malaking kabiguan para po sa isang tao. So nabanggit ko nga po, minsan sa mga sermon, yung taong pinakakawawa sa lahat ng mga kawawa, yung tao na nasa church, nag-aaral ng Biblia, nakikinig ng ebanghelyo, ng kaligtasan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ligtas. Bakit po? Kung sila ay mamatay, sa impyerno pa rin. Tama po ba? Kahit na nasa church, kahit na nakikinig ng gospel, kung hindi sila maligtas, napaka-kawawa. Tingnan po natin sa Juan chapter 5, verse 39. Juan chapter 5, verse 39. Basahin po natin ng sabay-sabay. Juan chapter 5, verse 39, 3-1. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya po yung pagsisimba, yung pag-aaral po ng Biblia, at pakikinig ng salita ng Diyos, ay dapat maghatid sa atin papunta sa Panginoong Hesus, para sa buhay na walang hanggan. Dapat nating malaman na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, natubos at napatawad yung lahat ng ating mga kasalanan. Na yung hatol at parusa na para sa atin, dahil sa ating mga kasalanan, ay ipinasan na ng Diyos, sa halip na sa atin ay sa Panginoong Hesus. Sa pamamagitan po ng pagdanak ng kanyang banal na dugo, ng kamatayan niya doon sa krus, at sa kanyang muling pagkabuhay. May mga tao po na mas masisipag kaysa sa atin pagdating po sa kanilang sariling pananampalataya. Tama po ba? Marami po mas masigasig kaysa sa atin. Madalas ko po silang makita kapag nagsusundo ako ng mga brother at sister. Nagpupunta po sila sa church, walang sundo, walang hatid, pero walang palya, walang absent na pumupunta po sila sa church. Nag-aaral po sila ng Biblia, pero hindi sila makarating sa tunay na kaligtasan. Bakit? Kahit masisipag po sila, ang problema, wala po yung tunay na ebanghelyo doon po sa kanilang iglesia, sa kanilang church. Kaya nga, nakakaawa po talaga yung mga ganitong mga tao. Kaya kung isipin po natin, napakalaking biyaya po yung natanggap po natin mula sa Panginoon. Dahil hindi lang po tayo iniligtas ng Panginoon, kundi patuloy po tayo na tinutulungan para makapanatili po tayo sa church at para po tayo ay lumago at magkabunga. So dito po sa ating church, napakarami pong biyaya na natatanggap po natin. May sundo, may tanghalian, may hatid, at higit sa lahat, yung pinakamahalaga, nandito po yung tunay na ebanghelyo. Nasa atin yung tunay na kaligtasan. Nasa atin po yung tunay na salita ng Diyos. At yung mga lesson na kinakailangan po natin sa Christian life, matatanggap natin. Basta pumunta po tayo at manatili po tayo sa church. Tama po? So, balik po tayo sa ating main scripture. Sa verse 16, ikalawang Timoteo chapter 3, sa verse 16. Pakibasa po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at makapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Kung itataya po natin yung ating buhay at yung ating eternity, yung ating walang hanggan, dito po sa kasulatan, dito po sa Biblia,
kailangan po nating masigurado kung ito ay totoo. Tama po ba? Kaya nga sa ating mga Bible seminar, yun po yung una nating ginagawa. Ma-establish yung ating pananampalataya sa Biblia. So kailangan malaman po natin na ito ay nanggaling po mismo sa Panginoon. Sa verse 16, sabi po dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa original po na language na ginamit, lahat ng mga kasulatan ay hininga ng Diyos. So sabi po dito, lahat. Kaya po yung Biblia ay hindi po ito ideya ng tao. Hindi po ito relihiyon na ginawa lang po ng tao. Yung Biblia ay salita ng buhay. Yung Biblia, yung kasulatan, ito po mismo yung tinig ng Diyos at yung otoridad ng Diyos sa atin. Tingnan din po natin sa 2 Pedro chapter 1 sa verse 20 hanggang 21. 2 Pedro chapter 1, 20 hanggang 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 2 Pedro chapter 1, 20 hanggang 21. 3 to 1. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Dahil po yung Biblia, yung kasulatan ay ang salita ng Diyos, at yung kasulatan, ito mismo ay hininga ng Diyos, ito po ay perpekto at maasahan po natin. At dahil po yung Biblia, ito po yung otoridad ng Diyos, kailangan nating malaman na yung kasulatan, ito pong Biblia, merong itong pinakamataas na authority higit po sa lahat ng mga bagay. Mas mataas yung authority ng kasulatan, ng salita ng Diyos, kaysa sa ating sariling opinyon. Tama po ba? Kaya naman, yung kasulatan, ito pong Biblia, mas mataas din po yung authority nito kaysa sa ating feelings, yung damdamin po natin. At yung authority nito, mas mataas kaysa po sa ating kultura o sa ating mga tradisyon. Kaya naman, halimbawa po, kung yung ating opinion, yung ating feelings, yung ating tradisyon, hindi siya naka-align sa sinasabi po ng Biblia, ipipilit ba natin yung ating opinion, yung ating tradisyon? Kailangan po natin itong iisang tabi. Meron naman tayong mga tradisyon na naka-align siya sa Biblia. Halimbawa, yung pagmamano sa mga magulang, sa mga matatanda. Ito po ay naka-align sa Biblia kasi ito ay pagbibigay galang sa mga magulang. Tama po? So yung ganitong tradisyon na naka-align sa Biblia, ito po ay ingatan natin. Pero yung mga tradisyon na hindi naka-align sa Biblia, isang tabi po natin ito. So, yung authority na dapat ay higit na nangingibabaw po sa lahat ng mga bagay ay yung salita ng Diyos. Kaya nga, hindi po natin dapat piliin kung ano lang yung gusto natin na sundin dito po sa Biblia. So hindi po natin dapat piliin kung ano lang yung madali, kung ano lang yung komportable. Lahat po ng kasulatan ay mahalaga. Lahat ng kasulatan ay nagmula po sa Diyos. At lahat ay kailangan po natin. Balik po tayo sa ating main scripture sa verse 16. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Dahil ito pong Biblia, ito po mismo ay yung tinig ng Diyos, ito po mismo yung salita ng Diyos, kaya praktikal na kinakailangan po natin ito pong kasulatan, yung salita po ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo, yung kasulatan, ito pong Biblia,
ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Dito po makikita natin yung 4 na hakbang para po sa paglagong espiritual. Kaya naman po, kahit nasaan man tayong bahagi ng Christian life natin, ano man yung kalagayan po ng buhay pananampalataya po natin, mayroong salita ng Diyos na naaangkop para sa atin. Kung tayo man ay nasa kalakasan ng ating pananampalataya, o tayo ay nasa kahinaan ng ating pananampalataya, nasa pagiging maalab man tayo sa ating Christian life, o nasa panlalamig, meron pong salita ng Diyos na para sa atin. So una po, yung kasulatan, ito pong Biblia, ay mapapakinabangan sa pagtuturo. Ibig sabihin, ituturo po sa atin ng Biblia yung mga matatatag na katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa kaligtasan, at iba pang mga mahalagang aral ng Diyos para po sa atin. Ituturo po sa atin ng Biblia yung landas na dapat nating tahakin. Kung ano ba yung mga bagay na dapat po nating gawin. Kagaya po ngayon, meron po mahalagang turo na naka-include sa ating sermon. So, yun yung mahalagang pananagutan ng mga magulang. Po. So, ito po ay nakapaloob doon sa turo. So, tignan din po natin sa mga awit, chapter 119, verse 105. Awit 119, verse 105. Basahin po natin, awit 119, verse 105, 3-1. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo, at liwanag sa landas ko. So yung kasulatan, ito po ay gabay natin sa ating buhay pananampalataya. Sasabihin po nito sa atin kung ano po yung mga dapat nating gawin at tuparin sa ating buhay Kristiyano. Sunod, yung kasulatan ay mapapakinabangan, pangalawa, para po sa pagsaway. Ano po ibig sabihin ng pagsaway? Iba po yung pagsuway, iba yung pagsaway. Pag sinabing pagsuway, ibig sabihin, sinabi sa iyo pero hindi mo ginawa. O sinabi na huwag mong gagawin pero ginawa mo. Yun yung pagsuway. Pero pag sinabing pagsaway, ito po, yung pagbabawal sa atin sa mga ginagawa nating mali. Kaya may term, di ba? Pasaway. Nagpapasaway. Palaging nagpapapansin na mali yung kanyang ginagawa. So yung Biblia, ito rin po yung mag-expose sa atin ng ating mga kasalanan at ng ating mga pagkakamali. Minsan, hindi man makarating sa mga minister po natin yung mga kasalanan natin, yung salita ng Diyos, ito po mismo yung magbubunyag sa atin ng mga mali na ginagawa po natin sa harapan po natin. Ipapakita po sa atin ng Biblia kung saan tayo eksakto nalihis ng landas. Saan tayo natisod? Saan tayo nadapa? Tignan po natin sa Job chapter 5, verse 17. Job chapter 5, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Job chapter 5, verse 17. Sabay-sabay po, 3-1. Narito, mapalad ang tao na sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng makapangyarihan sa lahat. Kung anak ka talaga ng Diyos, sasawayin ka niya sa mga kasalanan at pagkakamali sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So yung pagsaway, ito po yung pag-expose ng mga pagkakamali natin. So yung salita ng Diyos, gagawin niya po yan
para po sa atin. Sumunod po, yung kasulatan ay mapapakinabangan para po sa pagtutuwid. Ano naman po ibig sabihin ng pagtutuwid? Kung tayo po ay saway ng Diyos, hindi po tayo iiwanan ng Diyos na guilty lang o may wasak na puso dahil sa ating mga kasalanan at mga pagkakamali. Yung salita din po ng Diyos, yung magpapanumbalik sa atin. So yung pagtutuwid, ito po ay pagpapakita sa atin kung paano tayo makakabalik sa tamang landas. So sa pagsuway, ipapakita ng Diyos saan tayo nagkamali. Sa pagtutuwid, ipapakita naman ng Diyos paano tayo makakabalik ulit sa tamang landas. So ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung mga dapat nating i-consider para makapanumbalik tayo sa tamang relasyon sa Diyos? Tignan din po natin sa Awit 23, sa verse 3. Mga Awit 23, sa verse 3. Awit 23 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Kung tayo po ay talagang naligtas, hindi po tayo pababayaan ng Diyos sa landas ng kasalanan. Sasawayin po tayo ng Diyos at itutuwid niya tayo at aakayin niya tayo pabalik sa landas ng katwiran. Sabi po dito, alang-alang sa kanyang pangalan. Bakit? Kung tayo po ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, nadudungisan po natin yung pangalan ng ating amang Diyos. Kaya hindi niya ito pahihintulutan. Sasawayin niya tayo, pagkatapos itutuwid niya tayo. Yung pangapat po, yung kasulatan ay mapapakinabangan para po sa pagsasanay sa katwiran. Kung tayo po ay nakatanggap ng turo, tayo ay nasaway, at tayo ay nakatanggap ng pagtutuwid, lahat po ng ito ay mayroong mga aral para sa atin. At sa pamamagitan po nito, sinasanay po tayo ng Diyos. So yung mga aral na makukuha po natin mula sa mga bagay na ito po yung gagabay sa atin kung paano po tayo mananatili sa tamang landas ng pangmatagalan. At maiwasan po natin na tayo ay lumihis ulit sa kalooban ng Diyos. Yun po yung pagsasanay sa katwiran. Kaya nga po, halimbawa ngayong Lord's Day Sermon, ano po yung natanggap ninyo mula sa salita ng Diyos? Nakatanggap ba kayo ng turo? Nakatanggap ba kayo ng pagsaway? Ng pagtutuwid? O ng pagsasanay sa katwiran? Ngayon, kung tayo po ay talagang konektado sa Diyos, sa bawat pagdalo po natin sa ating mga pagtitipon, sa mga Sunday sermon, sa Wednesday sermon, at sa mga fellowship, basta involve po yung salita ng Diyos, kasama yung kasulatan, kailangan makuha po natin yung at least isa sa apat po na ito. Kasi, ito nga po yung pakinabang mula po sa kasulatan, mula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So ito po yung dahilan, bakit po tayo nagkakatipon at nag-aaral po ng Biblia. Tama po ba? So kailangan meron tayong matanggap mula po dito sa apat po na ito, at least isa. Ngayon, kung hindi ka nakakakuha ng kahit na isa sa apat po na ito, kailangan po ninyong mag-isip ng mabuti. Konektado ba ako sa Diyos? Konektado ba ako sa salita ng Diyos? Kung ma-attend po tayo sa tuwing Sunday, at tuwing Wednesday, at tuwing fellowship, pero wala tayong natututunan, kahit na wala tayong natatanggap, delikado po yan. Ibig sabihin, hindi tayo connected sa Diyos. Hindi tayo connected sa salita ng Diyos. Kailangan po nating i-review yung ating sarili. Dapat po tayo maging konektado sa Diyos, at dapat po tayo maging konektado sa Biblia. Panghuli po, sa lahat ng mga pakinabang po na ito, yung mahalaga po ay yung resulta.
At yung resulta po na ito ay maging handa po tayo para sa paglilingkod. Balik po tayo sa ating main verse, sa verse 17, 2 Timothy chapter 3, verse 17. Second Timothy chapter 3 verse 17. Basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. 3, 2, 1. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So panghuli po, darating po tayo sa katanungan na pagkatapos ng kaligtasan, bakit kailangan pa natin yung pakinabang ng kasulatan? Ito po ay para po sa mahalagang resulta. So kailangan po natin yung turo, pagsasanay at pagtutuwid para po magkaroon tayo ng resulta sa ating Christian life. Ito po ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Hindi po sa atin ibinigay ng Diyos yung kasulatan, yung Biblia, para maligtas lang. Yun yung pangunahin. Pero pagkatapos maligtas, yung dahilan bakit ibinigay po sa atin ng Diyos yung kasulatan para po magkaroon tayo ng magandang resulta. So, ibinigay po sa atin ng Diyos yung Biblia para po tayo ay lumago at magbago pagkatapos po ng ating kaligtasan. Yung pagbabago po na yon, hindi lang yung simpleng dati ay palamura ka, ngayon hindi na. Hindi po simpleng ganun lang. Siyempre magsisimula sa ganun. Pero yung ultimate goal po natin ng pagbabago, magbago tayo hanggang sa maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Yun po yung totoong pagbabago na hinahanap po ng Diyos mula po sa atin. Sabi po dito, maging ganap, nasa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ibig sabihin, parang naka-full battle gear sa pananampalataya. Handa sa anumang gawain. So, yung salita po ng Diyos, ito po ay higit pa sa sapat para po sa atin. Kaya nga, kung mapupuno tayo ng salita ng Diyos, tayo po ay sasanayin at uhubugin ng Diyos para sa mga gawang mabuti. Uhubugin po tayo ng Diyos para magbago tayo at maging katulad po tayo ng Panginoong Jesus na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa mga kapatid, at nagmamahal sa mga nawawalang kaluluwa. So yung pinaka-practical na pagsasanay na pwede po nating matanggap mula sa Diyos sa pang-araw-araw nating Christian life, ito po ay yung umiwas tayo sa kasalanan sa araw-araw. Ito po yung banal na pamumuhay. Tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 20 hanggang 21. 2 Timothy chapter 2, 20 hanggang 21. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad. At ang iba'y sa natatanging paggagamitan, at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Kung tayo po ay nasa sangkapang lubos ng salita ng Diyos, nasa sandatahan po tayo ng salita ng Diyos, tayo ay magiging natatanging kasangkapan ng Diyos. So hindi po mahalaga kung ikaw ay ginto, o pilak, o luwad, o kahoy sa pamantayan ng tao. Yung mahalaga, kung tayo ay malinis at nasa sandatahan ng salita ng Diyos. Kung ganon, tayo ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay. Handa sa lahat ng mabuting gawa. Halimbawa po, meron po ba kayong paboritong tasa o mug? Kapag kayo po ay nagkakape, gusto ninyo, yun palagi yung ginagamit ninyo? Meron po? Sino po may paboritong tasa?
Ayan, marami po ano. So kapag magkakape tayo, sinisigurado natin na palaging nakahanda itong tasa na ito. Tama po ba? At pagkatapos natin gamitin, nililinis natin kaagad. Para sa susunod na magkape tayo, nakahanda yung tasa. Tama po? So ito po yung mahalagang resulta ng salita ng Diyos para po sa atin. Tayo ay maging natatanging kagamitan. Handa sa paglilingkod sa mga brother at sa mga sister. Handa sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Kaya nga po, kung kayo po ay naligtas 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago, o higit pa, pero wala pa rin yung puso para makibahagi sa mga gawain sa church. Kahit ano lang, kahit paglilinis, pagluluto, pag-iimbita, at kung ano pa man pong mga gawain sa church. Kung wala po tayong puso na makibahagi sa kahit anong gawain, may mali po sa ating Christian life. Nag-aaral po tayo ng Biblia, hindi lang para magkaroon po ng kaalaman, kundi para magkaroon po ng puso na handa para sa gawain. Kaya nga po, nakakatuwa po na makita ulit yung mga brother at sister na noon, ang alam ko, ay pa-attend lang sila. Pero yun pala, sa pagdalo nila, natatanggap pala nila ng mabuti yung salita ng Diyos. At yung resulta, ngayon ay bahagi na po sila ng iba't ibang mga gawain dito po sa ating church. Kaya, salamat po sa Panginoon para po sa mga brother at sister po na ito. So, mga kapatid, huwag po tayong magpabaya sa salita ng Diyos. Basahin po natin yung Biblia, yung kasulatan. Magpasako po tayo kapag tayo ay sinasaway ng salita ng Diyos. Magalak po tayo kapag tayo nakakatanggap ng pagtutuwid mula po sa salita ng Diyos. At hayaan po natin yung salita ng Diyos, ito po yung maging pinakamataas na authority sa atin pong buhay, higit po sa lahat. Para po sa ating pagsasanay, pagiging handa para po sa kalooban ng Diyos na itinalaga niya para po sa bawat isa sa atin. So maraming salamat po mga brother at mga sister. So ngayon po ay napag-aralan po natin yung mga pakinabang ng kasulatan para po sa ating mga naligtas. So hanggang dito na lang po. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na sumasalangit, maraming salamat po Panginoon sa pagliligtas po ninyo sa amin. Ngayong araw ay napag-aralan po namin ang mga pakinabang at yung mahalagang resulta na matatanggap po namin mula sa salita ng Diyos. Natutunan po namin Panginoon na yung salita ng Diyos ay dapat na matanggap po namin ng maayos at ito po ay magresulta upang kami po ay magkaroon ng puso na makibahagi at maging handa sa lahat po ng mga gawain na itinalaga ninyo para po sa amin. Lalong-lalo na po sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Kaya Panginoon, salamat po sa lahat ng mga brothers at sisters na mayroong puso na makibahagi po sa kahit anong gawain po dito po sa aming iglesia sa Castilleos Church. At sa mga kapatid na hanggang ngayon ay wala pa pong ganitong puso, patuloy niyo po silang suplayan ng salita ng Diyos na kailangan po nila hanggang sila po ay maging handa para po sa mahalagang gawain na itinalaga po ninyo para po sa kanila. Salamat po Panginoon sa mga ministers na nag-aalaga at gumagabay po sa mga brother at sister dito po sa Castilleos Church. Patuloy niyo pong gabayan at ingatan, bigyan niyo po ng karunungan at kalakasan si Pastor Park Dongwan at si Evangelist JDL para patuloy po nilang mapaglingkuran ang mga kapatid dito po sa minamahal ninyong iglesia sa Castillejos. At sa pag-uwi po ng mga minister, galing po sa switching sermon, ingatan niyo po kami at dalhin niyo po kaming ligtas sa kanya-kanya po naming mga iglesia. Maraming salamat po Panginoon. Ito po ay idinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Salamat po.